Gusto mo akong tulungan, di ba? Baka pwedeng ikaw na lang muna yung asawa ko. Alam mo naman ang problema ko, Kiko, di ba? Sa totoo lang, maganda kayo, Aling Sabel. Mukha pa nga kayong dalaga eh. Pero ginagalang ko po kayo at ayokong makasira ng pamilya. Akong bahala, Kiko. Huwag kang matakot. Hindi naman malalaman ng asawa ko. Tsaka lagi naman siyang wala eh. Pero, wala nang pero-pero. Sige na. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay napakagandang emosyon na nararamdaman ng dalawang taong nagmamahalan. Punong-puno ito ng kasiyahan at pagmamahala. Pero paano kung ang masaya ninyong pagsasama ay unti-unting manamlay dahil lamang sa kakulangan ng atensyon? At sa gitna ng pangyayaring yun, sa gitna ng pangungulila, ay isang bawal na relasyon ang iyong matatagpuan. At ang pinakamalala pa, sa isang binatang kargador na malayo ang agwat ng edad ninyo, dun ka pa pumatol. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa inyo, Miss Kay. Nais ko lamang pong sanang ibahagi ang aking masalimuot na kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Isabela o Sabel, hindi ko tunay na pangalan. 35 taong gulang na at naninirahan sa isang simpleng bayan ng Camarines Sur. Ang buhay namin ay simple lang. Ang aking asawang si Nestor ay 46 na taong gulang na. Opo, matanda siya sa akin ng mahigit 10 taon. Mabait ang asawa ko. Isa itong mangingisda at yun ang pangunahing kinakabuhay namin. Pero dahil sa problemang kinaharap namin, o mas mabuting ako, dahil lang sa hindi na nito napupunan ang pangangailangan ko, ay hinanap ko ito sa ibang lalaki. 2 ang aming anak, babae at lalaki. Masaya naman ang pagsasama namin ng aking mister. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, Miss Kay, unti-unting tumamlay ang aming pagsasama. At dahil mas bata nga ako sa aking mister, ay nanatili pa rin akong aktibo pagdating sa kama. Habang siya ay naging matamlay, marahil dala na rin ng palaging pagod galing sa laot. Naiintindihan ko naman ang aking asawa, pero minsan, hindi ko talaga maiwasang hindi maghanap. 4 o higit pang araw itong nasa laot. Minsan nga ay umaabot pa ito ng 1 linggo para mangisda sa karagatan. Ito kasi ang pangunahing ikinakabuhay o kinabubuhay ng lahat ng mga tao dito sa aming lugar. Ang dati 2 araw lang na biyahe, naging mahigit 1 linggo. Mahal namin ang isa't isa. Alam ko naman yun. Pero ang distansya, ang pagod niya, ay unti-unting kumain sa kanyang oras. Wala na yung dating lambingan. Kapag umuwi siya ng bahay, pagod at masakit na ang katawan. Bibihira na nga lang kaming magsiping dahil palagi siyang tulog at kinabukasan ay nagmamadali na naman itong umalis para pumalaot. Matindi ang nararamdaman kong pangungulila. Ang bahay na dati puno ng buhay ay naging tahimik at malamig. Naging routine ko na nga lang ay ang magluto, maglinis ng bahay, at mag-asikaso ng mga anak ko kapag nasa bahay sila at mamalengke. Sa bayan kasi nag-aaral ang mga anak ko, kaya tuwing walang pasok lang sila umuuwi dito. Nakatira sila sa aking biyanan at alam kong alaga naman sila doon. Talagang nilalamon na rin ako ng pagkabagot. May TV naman kami pero sumasakit na ang aking mata
dahil sa sobrang pagbababad. Pakiramdam ko, hindi na ako babae, kundi isa na lang akong boring na may bahay. Ang aking asawa na dating pinagmumula ng aking kaligayahan ay tila isang estranghero na lang na dumadaan na lang sa aming bahay. Sa tuwing uuwi ito ay matutulog lang at pagkatapos, mawawala na naman ng ilang araw. Alam kong para sa amin naman ang ginagawa niya, kaya hindi ko rin magawang magreklamo sa kanya. Hanggang sa napansin din siguro ni Nestor ang pagkabagot ko, kung kahit napagpasyahan naming magtayo na lamang ng simpleng tindahan sa harap ng aming bahay para makatulong na rin ako sa kita, lalo na sa lumalaking gastos sa pag-aaral ng mga bata. Ang ilang taon naming ipon ay nilaan namin sa maliit na tindahan. Akala ko, ang paggawa ng tindahan ay magiging bago kong libangan. Isang paraan para makalimot naman sa aking pangungulila. Pero hindi ko alam, ang maliit na tindahan na yun ang magiging daan sa isang bawal na pag-iibigan. Habang ginagawa ang tindahan namin, ay napalapit ako kay Kiko. Siya ay 25 na taong gulang. Isang kargador ng materyales at trabahante na rin dito sa amin. Siya'y payat pero matipuno ang pangangatawan. Palaging nakangiti at palabiro. Mabait na bata. Ang mga ngiti niya ay nakakagaan ng loob, kung kaya't ang mismong makakakita nito ay nahahawa na rin. Sa simula, normal lang ang aming usapan. Nagtatrabaho siya at ako naman ay nagbabantay sa mga materyales at nagbibigay rin ng merienda sa kanila. Pero napansin ko ang pagiging malapit at palabiro niya sa akin. Hindi siya tulad ng iba na madalas walang modo at wala man lang pakialam. Maingat siya sa trabaho, masipag at palaging nag-o-offer ng tulong o kung may kailangan ba ako. Sabel, okay lang ba? Ikaw riyan? Mainit sa tinatayuan ninyo. Gusto niyo bang kumuha ka ng payong? Heto yung tubig, uminom muna kayo. Tanong niya sabay abot ng isang baso ng tubig sa akin. Kinuha ko naman yun at nagpasalamat sa kanya. Ang mga simpleng pakikitungo ng binata ay naging isang paraan upang mabuksan ang aking natutulog na diwa. Nakaramdam ako ng kakaiba, init, kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman sa aking asawa. Sa gitna ng aking kalungkutan, ang kanyang presensya ang nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti at saya. Madalas, kapag tapos na ang trabaho, nagtatagal pa siya ng kaunti para makipagkwentuhan sa akin. Hanggang sa naging malapit kaming dalawa. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kanyang buhay ang aming napagkukwentuhan. Naikwento niya nga rin sa akin na wala na pala siyang ina at ama na lamang niya ang nakakasama niya sa bahay. Habang ako naman, unti-unti kong naibabahagi ang aking mga hinaing, ang aking pangungulila kay Nestor at ang pagiging mag-isa rito sa bahay. Aling Isabel, alam ko pong mahirap ang malayo sa asawa, sabi niya minsan, habang umiinom ng kape. Hapon noon at wala na rin silang trabaho. Pero alam kong malakas ho kayo, kaya niyo po yan. Sa totoo lang, nung unang kita ko sa inyo, nung nagbababa kami dito sa inyo ng materyales, akala ko talaga dalaga pa kayo. Hindi ho ako nambobola. Ilang taon na ho ba kayo? Ano ba sa tingin mo, Kiko? Parang nasa 25 lang po kayo eh. Sus, masyado ka namang bolero. Hindi nga po ako nagbibiro, Aling Isabel. Kaya wag ko kayong mag-alala. Darating din yung time na magkakasama rin kayo ng matagal ng mister mo. Dahil kung ako lang talaga siya at may pagkakataon akong makasama ka, hindi ako aalis sa tabi mo. Kaya intindihan nyo na lang siguro
dahil para sa inyo naman ang ginagawa niya. Ngumiti na lamang ako sa kanya at tumango. Para bang binigyan niya ako ng lakas at pag-asa na balang araw ay magiging okay ulit kami ng asawa ko. Hindi ko na malayan na ang simpleng ngiti na walang mali siya ay nauwi sa malalim na emosyon. Nakakaramdam na ako ng kilig sa tuwing nakikita ko siya at excitement kapag pumupunta siya rito sa bahay at pagkatapos ay magkukwentuhan na naman kami. Isang hapon noon, sobrang init ng panahon sa mga oras na yon. Habang inaayos ko ang mga paninda, si Kiko naman ay abala sa pagbubuhat ng hollow blocks para sa likod ng tindahan namin. Napatigil ako sa aking ginagawa nang makita ko siyang walang pang-itaas na damit. Ang katawan niya ay basang-basa ng pawis at yun ang nagpaawang ng aking labi. Sobrang ganda ang katawan niya at ang kisig. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Nakakahiya mang aminin, subalit nakaramdam ako ng kakaiba ng mga oras na yon, Miss K. Aling Isabel, nariyan ho ba sa loob yung martilyo? Mukhang naiwan ko yata riyan eh. Sabi niya sa akin habang nakadungaw. Narito nga sa loob, Kiko. Ikaw na lang ang kumuha dahil nasa taas ng estante. Pumasok siya sa loob. Pagpasok niya, ngumiti ito sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa. 2 araw nang wala ang asawa ko. Nang magtama ang aming mga mata, ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Basta't mabilis ang pangyayari. Nagulat na lang kaming pareho nang magdikit ang aming mga katawan. Hanggang sa naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking muka. Amoy pawis at araw siya ngunit sobrang nakaramdam ako ng init at kuryenteng hindi ko maintindihan. Aling Isabel, wika nito. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa sandaling yon, sa gitna ng init at maalikabok na paligid, ay napuno kami ng kakaibang kuryente. Tila huminto ang mundo ko at gusto ko nalang manatili sa malaki at matigas na bisig ni Kiko. Aling Isabel? Bulong niya at dahan-dahang lumapit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang kanyang hininga hanggang sa lumapat ang isang masuyong halik. Doon na sumiklab ang apoy na nararamdaman ko, subalit agad din naman tong namatay nang bigla siyang bumitaw at kita kong namumula pa ang mukha niya. Pasensya na ho kayo, Aling Isabel. Nauutal niyang sabi at umiwas ng tingin. Subalit huli na. Ang halik na iyon ay nagbukas ng pinto sa isang bawal na pag-ibig. Nang gabing iyon, Miss Kay, hindi ako makatulog. Dahil ang halik ni Kiko ay paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Isang araw, papasok na si Kiko. Nakita niya akong tulala sa balkonahe. Si Nestor ang nasa isip ko ng mga oras na yun dahil hindi pa rin to umuuwi. Aling Isabel, ayos lang ho ba kayo? Tanong niya. Lumapit siya at maingat na umupo sa tabi ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na magkwento sa kanya, Miss Kay. Sinabi ko kung bakit ako nalulungkot. Ang pangungulila ko at ang palagi kong pag-iisa sa bahay at ang matagal ko ng problema. Ang mag-isa sa gabing malamig at tila wala ng asawa na pumupuno sa pangangailangan ko bilang babae. Lahat ng yun ay sinabi ko kay Kiko. Ang lahat ng tampo na kinikimkim ko ay binuhos ko sa kanya. Nakinig lang siya ng tahimik. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang aking likod na para bang sinasabi nitong naroon lang ito upang damayan ako. Aling Isabel, naiintindihan po kita. Malambing niyang sabi. Mahirap nga naman ang nag-iisa. Wag ho kayong mag-alala.
Nandito naman ako at lagi tayong magkukwentuhan upang kahit papani makalimot ka. Ang mga salita ng binata ay nagpangiti sa akin at naging tulay upang mapalapit ako lalo sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya, kung kaya't nakaramdam na naman ako ng pangungulila sa isang lalaki. Hindi ko alam, pero naramdaman kong mahalaga ako sa kanya. Kiko, bulong ko. Pwede bang ikaw na lang muna ang asawa ko? Pwede bang ikaw na lang ang magpaligaya muna sa akin? Nakita ko kung paano mo ko titikan. At alam kong gusto mo kong angkinin, kagaya ng nararamdaman ko sa'yo. Alam mo bang, matagal ko nang nararamdaman to pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Pero Aling Sabel, ginagalang ko ho kayo. At alam kong mali, dahil may asawa na kayong tao. Tama ho kayo. Nagagandahan ho talaga ako sa inyo. Dahil bukod sa maamo mong muka, ay napakakinis niyo pa rin. Pero ayoko namang makasira ng isang relasyon. Lalo't alam kong ginagawa lang naman yun ng asawa mo para sa inyo. Naputol ang kanyang sasabihin. Nangilahin ko siya sa loob ng tindahan. At doon ko siya hinalikan ng masuyo. Opo, Miss Kay. Tama. Ako ang unang nagbigay ng motibo sa kanya. Alam ko ang iniisip niyo. Alam kong mali at tama ang mga sinasabi ng binata. Pero ewan ko ba, gusto kong lumigaya ulit. Malindi na ako kung iisipin ninyo. Pero gusto ko lang talagang may makatabing lalaki ulit sa kama. At punan nito ang pangangailangan ko kahit hindi ko pa ito asawa. Ano, Kiko? Aayaw ka pa rin ba? Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Hindi niya malalaman. Total lagi naman siyang wala eh. Ikaw na ang asawa ko ngayon. Habang wala siya, naiintindihan mo ba ako? Sa sandaling yun, nakita ko ang paglaho ng pag-aalala sa kanya at napalitan to ng matinding kasabikan. At dahil sa pangungulila at paghahanap ko ng atensyon, sumuko ako at pumasok sa isang bawal na pag-ibig. Alam kong mali ang desisyong tinahak ko, ngunit narito na. Wala na akong magagawa pa. Doon nagsimula ang relasyon namin ni Kiko. Madalas ang aming tagpuan ay sa loob ng tindahan kapag wala si Nestor. Minsan naman ay sa loob ng aming tahanan. Ang bawat sandali na kasama ko si Kiko ay puno ng kasiyahan at kilig. Pakiramdam ko, bumabata ako sa tuwing kasama ko siya. Si Kiko ang nabigay sa akin ng sarap na matagal ko nang hinahanap. Lunod na lunod ako sa kanya. Hanggang isang hapon, habang abala kami ni Kiko sa pag-aayos ng pinamili ko sa loob ng tindahan at naglalambingan sa likod ng estante, biglang bumukas ang pinto sa harap. Ma, isang beses o isang boses ang narinig ko. Si Joel, ang anak namin ni Nestor. Mukhang umuwi siya rito. Nataranta ako ng mga oras na yun kung kaya't agad kong inilayo si Kiko. Ang anak ko, Kiko. Mukhang narito ang anak ko. Tumago ka sa likod, bilis. Bulong ko sa kanya, kung kaya't agad namang kumilos si Kiko. Ako naman, mabilis na nagkunwari na abala sa paglilinis ng istante. Sobrang bilis ng kabog ng puso ko na para bang lalabas na to dahil sobrang kaba. Pinagpapawisan na rin ako ng sobra at nagpatay mali siya. Bakit sarado pong tindahan ninyo, ma? Maaga pa naman ha. Pawis na pawis pa kayo. Hindi niyo man lang buksan ang electric fan natin. Tanong ni Joel habang nagtataka dahil sobrang pawisan ko na. Napansin ni Joel ang bahagyang bukas na bintana sa likod. Napakunot ang noo ni Joel at napailing. Ma, bakit ba kayo nagpagawa ng bintana riyan sa likod? Bukas pa.
Baka mamaya yan pang pasukan ng magnanakaw. Sabi nito, kung kaya't lumingon ako roon. Kinagat ko ang aking labi, tsaka pinunasan ang aking pawis. Oo anak. Kanina kasi, pinamugaran tayo ng daga, kung kaya't binuksan ko muna yung bintana. Hindi ko nga alam sa mga gumagawa nito, kung bakit naglagay pa ng bintana dyan. Palusot ko sabay ngiti ng pilit. Tumingin si Joel sa bintana, at pagkatapos ay sakin. Sa mga mata niya, nakikita ko ang bahagyang pagdududa. Sige ma, magpapalit lang po ako. Nakahinga ko ng maluwag nang tuluyan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit ang takot na iyon ay talagang kumapit ng husto sa puso ko. Kumunti ka na kaming mahuli ng sarili kong anak. Ang insidenteng iyon ang nagdulot sa akin ng matinding takot at pagsisisi. Napagtanto ko ang laki ng panganib na hinaharap ko at ang posibleng epekto nito kung sakaling mahuli kami at malaman ng iba ang sikreto ko. Sinilip ko ang likod ng estante at nakahinga ng maluwag nang wala na roon si Kiko. Alam kong umalis na ito at dumaan sa bintana, kung kaya't bukas na bukas ito. Mabuti na lang at hindi siya nakita ni Joel, dahil kung oo, talagang wala na akong maipapakitang mukha sa anak ko. Hindi ko kayang makita silang galit na galit sa akin at baka iwanan nila ako. Mas mahalaga pa rin naman ang aking pamilya sa kahit anumang bagay, lalo na ang aking mga anak. Sila ang kayamanan ko at iniingat-ingatan ko. Simula ng araw na yon, Miss Kay, nagdadalawang isip na ako. Gabi-gabi ay binabagabag na ako ng aking konsensya. Ang mga sandali ko sa piling ni Kiko ay talaga namang masaya. Pero unti-unti na tong naging takot na baka mahuli kaming dalawa. Tama bang ginagawa ko? Lalo na ngayong kamuntikan na akong mahuli ng sarili kong anak. Paano na lang kung malaman to ni Nestor? Anong mangyayari sa aming pamilya? Miss Kay, alam kong ang kwento kong ito ay sobrang sama sa paningin ng iba. Alam kong pinagmumura na ako ng mga listeners mo dahil sa sobrang kakatihan ko at landi. Pero hindi ko kasi talaga kaya. Isa lang naman ho akong babae na nangangailangan ng lalaki. Alam kong may ibang makakaintindi sa akin, pero alam ko ring marami ang hindi. Pero isa lang ang natutunan ko sa sitwasyon kong ito, Miss Kay. Ang lungkot at pangungulila sa asawa ay nagtutulak sa isang tao na gumawa ng bagay na hindi inaasahan. Kagaya ng mga misis na nagbabahagi rin ng kwento rito sa inyong channel. Alam kong hindi nila iyon gagawin kung hindi rin lang nagkulang ang kanilang asawa. Dahil kahit ako man ay naiintindihan ko ang sinapit nila dahil parehong-pareho kami ng nararanasan. Sabi nga, communication is the key. Sabihin mo lang ang problema, masusolusyonan na. Pero sa lagay ko, paano ko naman makakausap ang asawa ko? Sa tuwing binabalak ko, ay sinasabi nitong pagod siya at kailangan niya ng pahinga. Subalit na-realize ko rin na ang paghahanap ng kaligayahan sa ibang tao ay hindi isang solusyon, kundi isa ring problema. Malaking problema na mayroong kahihinat ng consequences. Ang bawat desisyon ay may kakaikibat o kaakibat na epekto at ang mga epektong ito ay hindi lamang sa atin kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa atin, lalo na sa ating mga anak. Ngayon narito po ako, patuloy na naguguluhan. Mahal ko si Nestor, pero sa piling ni Kiko ay nararamdaman kong buhay na buhay ako. Ganon pa rin naman si Nestor. Kahit anong pilit ko sa kanyang pag-usapan ang mga hinaing ko, ay patuloy pa rin niyang hindi ako pinapansin o patuloy pa rin siya sa hindi pagpansin sa akin. Habang si Kiko naman ay panay pakita,
Ngunit kinakausap ko siyang maglaylo muna kaming dalawa dahil alam kong nakakahalata na rin ang binatilyo kong anak na si Joel. Palagi na nga itong nasa loob ng bahay na hindi naman ito ginagawa dahil nasa barkada ito tumatambay. Alam niyang may tinatago ako at gusto niyang malaman kung ano. Matalino si Joel, kaya't hindi na ako magtataka pa kung may nararamdaman siyang kakaiba sa akin. Kahit siya ay napapansin din ang panlalamig ng samahan namin ng kanyang ama. Nung isang araw nga ay bigla niya akong kinausap at iyon ang kauna-unahan naming seryosong pag-uusap ng anak kong lalaki. Ma, may problema ho ba kayo ni Papa? Mukhang palagi na lang kayong walang imikang dalawa. Si Papa palaging nasa laot. Sabi niya habang nakaupo sa mesa. Hinihintay ang ulam kong niluluto para sa hapunan naming dalawa. Natigilan ako ng sandaling yun. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kinagat ko ang aking labi dahil nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib ko. Kung may problema man kayo ni Papa, bakit hindi niyo pag-usapang dalawa? Gusto niyo bang ganito na lang kayo habang buhay? Kahit kayo lang din naman ang magsasama kapag tumanda kayo eh. Patuloy pa nitong sabi sa akin na para bang nakakatanda ito sa akin. Tanungin mo ang tatay mo. Hindi ko alam kung bakit ba siya palagi nasa laot. Halos marami na nga ang kanyang oras doon kaysa sa atin eh. Hindi mo ba napapansin? Napailing si Joel at sinulipan ako. Napapansin ko ma, kaya nga mas mabuting pag-usapan niyo na lang to. Ayoko namang mawala ng mga magulang at magkawatak-watak tayong lahat. Seryosong sabi nito, kaya napahinga ako ng malalim. Kahit ako, ayoko rin naman yun anak. Sana nga, ma. Bulong nito kung kaya't napakunot ang noo ko. Hindi ko nalang pinansin noon ang sinabi niya. Basta't kinabukasan ay umuwi si Nestor. Ganon pa rin siya. Kinakausap ko, ngunit palaging tahimik. At pagkarating, matutulog na kaagad. Gusto kong umiyak at tawagin na naman si Kiko. Subalit pinipigilan ko ang sarili ko. Naiisip ko ang sinabi ng anak ko na ayaw niyang mawala ng mga magulang at magkawatak-watak kami. Tumatak talaga sa isipan ko iyon at paulit-ulit na sumasagi sa isip ko hanggang sa makatulog ako. Ngayon, naghihintay na naman ako sa pagbabalik ni Nestor. Habang si Kiko naman ay paminsan-minsan dumadaan upang bumili sa akin. Ngunit umiiling lang ako sa kanya. Naiintindihan naman ito ang ibig kong sabihin kung kaya't umaalis na lamang ang binata. At alam kong nasasaktan ko na siya. Sa ngayon, unti-unti na kaming nawawala ng oras ni Kiko. Itinutuon ko na rin ang pansin ko sa tindahan. At kung dumaan man si Kiko, ay ngiti lang ang binibigay ko dito. Bagay na pinagpapasalamat ko na lang din dahil hindi ako kinukulit ng binata. Marahil ay naiisip talaga nito na mali ang nangyayari sa amin dahil una pa lang naman, ako lang ang nagbigay ng motibo at hindi siya. Binata siya at ako ay may asawa na. Pagbali-baliktarin man ang mundo, sa mata ng Diyos at tao, isang kasalanan ang ginawa namin. Mabuti na nga lamang at nakatagpo ako ng isang lalaki na matured kong mag-isip. At yun ang pinagpapasalamat ko dahil hindi naman ako hinabol ni Kiko kahit alam kong nasasaktan ito sa ginawa ko sa kanya. Mamaya ay uuwi si Nestor. Ipagluluto ko siya ng paborito niya. Ibabalik ko ang dating sigla ng aming pagsasama noong panahong kakakasal pa lang naming dalawa. Alam kong mahal ako ng asawa ko. Sadyang naging busy lamang ito para siguro mabuhay kami ng maayos. Sana'y may napulot kayong aral sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Isabella.